Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Celia Garcia, ang inyong host ngayong hapon sa atin pong episode sa inklinasyon na pinamagatan nating Pagbusog ba, Malusog. Ah, Tungkol po ito sa pagkain at nutrisyon ng mga mamamayan sa ating bansa. Mm. Actually, ngayon po ay nasa Boston ako at dito ho ay madaling araw. Meron ho kasi tayong 12-hour difference. So kung diyaan ay 3:00 ng hapon ngayon, dito po ay 3:00 ng madaling araw. Um, Kaya medyo paumanhin ho kung marami akong mga magagawang pagkakamali dahil talaga hong nakakahilo. Ah, Pero alam ho ninyo kahit na nandito ako sa Boston, ay alam ko na diyan sa atin sa Pilipinas, ang pinagkakaabalahan hong balita ng mga tao, pangalawa ho dun sa impeachment ni Vice Presidente Sara, siyempre, ay yung tungkol sa pamuling banggaan at may bugbugan pa nga hong naganap between doon sa mga Chinese patrol at yung isa sa mga Philippine Navy sailors natin doon sa pinag-aagawan na Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Um, Dito ho sa Amerika, meron din nung similar na ganyang mga hidwaan na nagaganap. Dahil nga ho, nabalitaan din ho ninyo siguro, na yung pangkapayapaan na kasunduan ng Amerika at Iran ay nasira na. Kaya ho, merong panimula uling gulo at nag-umpisa na naman ang bombahan. Pero paano ho ba natin yan maiuugnay sa ating talakayan ngayon? Alam po ninyo, itong mga kasalukuyang mga gulo na ito ay nagaganap hindi lamang dahil sa ah, politika o pagkaagawan ng impluensya sa buong mundo, kung hindi tungkol din sa hidwaan na nauukol sa yaman ng bansa at tumutukoy o nagdedetermine sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng enerhiya at pagkain. So, ah yan po ang ating tatalakayin ngayong hapon at ang ating mga panauhin ay ipakikilala po ng ating magandang dentista, si Doc Gina Manaysay. Gina, Yes. Ma'am Sel, magandang hapon po at sa ating mga taga-subaybay na mga ka-inklinasyon. So, maganda po talaga yung natin pag-uusapan is kapag babusog, malusog na nating matatawag ang isang tao o ang isang bata. So, to introduce our guest, ang una po nating panauhin ay si Miss Daniela May D. Tanquino. Isa po siyang R&D, Science Research Specialist, Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, DOST, FNRI. Si Miss Daniela po is a licensed nutritionist, dietitian, and food safety compliance officer currently serving as a science research specialist at the Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, DOST-FNRI. Magandang hapon po muli, Miss Daniela. Welcome to the Inclinasyon. Good afternoon po. Miss Daniela. Magandang hapon po Magandang sa hapon. mga ka-inclinasyon po. Yes. At ang ating naman pong pangalawang guest ay ito, matagal ko na po siya nakakasama sa ating advokasya. Tinatawag ko po siya namin siya madalas ng JOFT. Siya po ay si Miss Maria Fatima Villena. Siya po siyang industry researcher
Action for Economic Reforms, AER po. Si Miss Maria po, Fatima, or Jofty for short, is the current industry researcher for Action for Economic Reforms and is also the lead for the SB Tax Mass Media Campaign. Siya po ay isang public health policy advocate who has more than a decade, naku, isang dekada na pala, Ma'am Sel, of experience in the field, but even more in the area of development work, helping to mobilize communities in various advocacies relevant to health. Mga ka-inklinasyon, let's welcome Miss Maria Fatima Villena. Hi, Jofty. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat ng nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayong hapong ito. Yes, thank Hapon. you. Ma'am Sel, back to you po. Good afternoon. Miss Daniela, ano po ang inyong nickname? Hello po, Ma'am Sel. Good afternoon po. You may call me Danny po. Para Danny. mas maiksi. Okay, Yes and po. you, Miss Fat Joti? Jofty po siya. Jofty. Okay. Miss Danny and Miss Jofty. Mga kasama, ito pong ating mga panauhin ngayon, hindi po tulad ng mga nakaraan nating mga episodes, karaniwan ay lahat ng ating mga panauhin ay may kapansanan, ngunit sila po ay walang kapansanan. Ngunit nag-head po sila ng mga ahensya ng gobyerno na may malaking kaugnayan sa mga taong may kapansanan. Miss Danny, tatanungin lang ho sana namin sa inyo, well, pasensya na kung pinupupo ko kayo, pero napakabata ho. Para ho sa ating mga nanonood, ito pong si Danny ay napakabata at napaka-charming. Danny, ano ang iyong ginagawa noon bago ikaw ay napunta dyan sa kasalukuyan mong trabaho? Meron ka bang dating pinasukang opisina? O yun ang first job mo? Kasi mukhang bata ka eh. I thank you po, Ma'am, for calling me charming. And first job ko po talaga ito dito sa UST FNRI. Opo. And prior to this po, nag-OJT kasi ako dito sa institute and nagtuloy-tuloy na po habang pinapursue po yung career or yung profession ko, which is Kaya na nila pinakawala, in other words. Opo. Masaya pong magserbisyo sa ating mga kapwa mamamayang Pilipino. Ako, masarap pong pakinggan yan. Ganda pong marinig sa manggagaling lalo na sa isang kabataang tulad niya ang kanyang kagustuhan na magsilbi sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po, Miss Danny, sa pagpili ng ganyang profesyon. Si Miss Jofty naman, pwede ba namin itanong sa iyo kung saan ka ba nagtrabaho bago ang iyong kasalukuyang opisina? Sige po. Ma'am Celia, ano ko lang po sa inyo. Ako po ay person with disability din po. Ako po ay orthopedic disability because I am a patient of rheumatoid arthritis. So I have deformed hands already. So yun po yung aking kapansanan at malamang mag-progress pa dahil ito ay autoimmune disease. Pero dahil po bago po ako nag-public health, nagsimula kasi ako 2013 sa public health. Nasa development work na po ako, kaya lang iba po yung aking focus. Ang focus ko po is more on economics, tapos climate justice, although nagbabalik po ako ngayon sa climate justice. Pero sa yung relasyon nito sa public health. Yun po yung aking ginagawa before. Tapos yun, nag-aral na po ako ng public health simula po ng 2014. So yun po yung aking pinanggalingan po. Talaga nasa development work ako since 2001. Apo. Ekonomista ka ba, Jofty? Po? Ikaw ba ekonomista? Ay, hindi po. Journalism po ang aking pinanggalingan. Yes, journalism po and mass comm. Opo. Okay, sapagkat
natanong ko lang dahil ang pinanggalingan ko din ay development economics dati. Ako nagtatrabaho sa Asian development bilang isang ekonomista. So, magkakaintindihan tayo dyan sa level na yan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating talakayan ngayong hapon. Alam po ninyo mga ka-inklinasyon, ito pong ating episode na ito ay bilang pag-celebrate din sa matatapos na ngayong Hulyo, buwan ng kalusugan na nagdiriwang sa ating buong bansa. At nais po sana namin itanong bilang unang bato sa ating panauhin kay Miss Dani ay paano po ba ang Food and Nutrition Research Institute o PNRI, ano po ang layunin ng opisinang ito at ito po ba ay under the Department of Health? Pwede po bang ipaliwanag ninyo sa ating mga manonood at mga nakikinig ang tungkol sa inyong opisina? Opo, thank you so much po na Ma'am Ceci. So para po sa ating mga tagapagsubaybay or ka-inklinasyon, ang Food and Nutrition Research Institute po, no, so FNRI po siya. Ito po yung frontline or primary research institute po, no, ng Department of Science and Technology. So DOST po in terms of food and nutrition sa ating bansa. So meron po kaming tatlong mandato, no. So ayon po sa batas or sa Executive Number 366 noong November 13, 2009, ang DOST FNRI po yung inaatasan, no, na mag-define ng citizenry's nutritional status, lalo na po with reference sa malnutrition problem, yung mga sanhi, tsaka yung nagiging epekto po nito sa ating mga kapwa Pilipino po. And ang ginagawa po dito, no, yung mga researchers po namin, pumupunta po sila sa iba't ibang lugar sa bansa para po mangalap ng datos, para po malaman kung ano na bang estado nung pambansang nutrisyon ng ating bansa or ng mga kapwa nating Filipino. And then after that, we also develop po, no, and we recommend policy options, strategies, programs, and projects for implementation po by appropriate agencies. Aside from those po, nagdi-diffuse din kami ng knowledge and technologies po, no, in food and nutrition. Tapos we also provide science and technology services sa ating mga relevant stakeholders. So ang DOST FNRI po hindi lang po nagre-research po, no. So aside from the nutrition surveys po, no, na para malaman ng malnutrition or kung may nag-i-exist pa na malnutrition sa bansa, nagde-develop din po ng mga food technologies na pwedeng pagkakitaan ng mga MSMEs, mga ganun po. And nagde-develop din po ng mga nutrition education materials po, no, na ginagamit ng ating mga health professionals para, for example, mag-counsel sa mga patients sa hospital or di kaya specific for the general population kapag po magdi-discuss ng mga topics related sa nutrition po. And then gumagawa rin po, syempre nagde-develop ng mga tools. For example po, kung narinig na ng mga kasama natin, naka-inklinasyon natin yung mga pinggang Pinoy. Yan, DOST FNRI po ang nag-develop niyan. As well as may mga ano pa po kami na ibang tools like Menu Eval Plus. Ginagamit po yan ng mga kapwa ko R&D. And then the e-nutrition at iba pang mga innovations po para matulungan yung bawat Pilipino, syempre na magkaroon ng healthy lifestyle po. So sa madaling salita po, no, science po ang puhunan namin para mas makamtan ng bawat pamilyang Pilipino po yung tamang nutrisyon. Yun po yung brief, no, na overview kung ano nga po ba ang ginagawa dito sa aming institute. Total, nabanggit mo na, Dani, yung sinabi mong status, nutrition status ng ating bansa. Pwede bang mailahad mo na din sa ating mga nanonood? Ano ba talaga yung nutrition status ng Pilipinas? Tayo ba ay nahahanay doon sa pwede nating matawag na may malusog na kategorya o bagsak ba tayo?
Opo, ma'am. So, di ba katulad po na nabanggit ko kanina, no, na sasagawa kami constitute survey or national nutrition survey para makaya po yung mga tapos and then ma-define kung anong malnutrition. Medyo naglalag po ba ako? Pasensya po. Oo, naglalag. Sige. Yeah. For a while Ma'am lang. Sel? Yeah. Naglalag po siya, Ma'am Sel. So can we go Naglalag po si Danny. Tulad po nung estado daw ng nutrition ng ating bansa. Naglalag din. So, habang inaayos po ni Danny yung kanyang audio, punta muna po tayo kay Jofty. Okay. Konti din yung nakakaalam ng tungkol doon sa opisina ni Jofty. Pwede bang ipaliwanag mo kung ano itong ibig sabihin ng yung opisina at ang layunin nito, Jofty, para sa ating mga manonood? Sige po. Again, good afternoon sa lahat at good morning po, maagang umaga sa kay Ma'am Celia na nasa Boston. So sa amin naman po, ang Action for Economic Reforms ay actually 30 years old na siya. Siya po ay binuo noong 1996 ng ilan pong mga grupo ng mga Filipino scholars, progressives, activists, and isa siyang independent, reform-oriented, and action-oriented na policy group. Tapos may apat po Hindi ito gobyerno. Hindi Kung po. hindi pala Hindi. Hindi. isang pribadong organisasyon na wala kayong link to any other government agency? Hindi po, nagkikipagtrabaho po kami sa mga NGAs natin, no, National Government Agencies, but we are an independent, so-called, ano bang pwedeng sabihin, civil society organization, na yun po, ang aming foreign main na mga areas or field ay first and foremost, kaya by the name itself, macroeconomic and fiscal policy. So kung naalalaman niyo po Parang yung think tank kayo talaga. parang ganun po. So Okay. kung narinig niyo na po yung sin taxes noong 2012, isa po yun sa mga batas na sinulong po ng AER nung time na yon. Kaya po tayo nagkaroon ng pagtaas at buwis ng mga sigarilyo, alcohol nung panahon na yon. Yun po talaga, ang tinatax po natin, gusto natin i-tax ay yung mga mga bagay o produkto na hindi naman talaga necessary sa buhay natin or essential na matatawag. Dahil po doon sa field po ng health policy ay nandun din po ang AER dahil nga sa health taxes po na nabanggit at syempre meron din po kaming trabaho tungkol sa universal healthcare at PhilHealth. Isa po yan sa ginawa namin, kasama din ang grupo nila Miss Gina, tinulungan nating mabawi ang perang kinuha from PhilHealth ng gobyerno. So nanalo tayo sa Supreme Court for that. And then we also have industrial policy and data-driven development. Yun po yung isa sa mga trabaho namin. At freedom of information. Yun po yung mga advokasya po ng AER. Okay, so may malaki palang utang ang ating bansa sa inyo dahil doon sa pagkabaw, pagkasoli ng pondo ng PhilHealth sa ating mga tao. Miss Gina, anong gusto mong itanong kay Danny? Danny, Miss Danny, ano ka na? Ready na? Ang hindi ko kasi, the country is an industrial, di ba? We are an industrial country. Bakit lumalabas na maraming stunted pa rin dito sa atin, especially, I guess, Bukidnon? So, ano yung mga programa na ginagawa natin na nauukol para mabawasan or maalis man lang, di ba? Yung ma-eradicate yung mga stunted children kasi nagli-lead siya into disability. Yes, Miss Donnie? Opo, yun po ma'am, no. So as stated po earlier, no, yung sa DOST FNRI, aside po sa kami yung
nangangalap ng datos para malaman natin, no, na nakita natin na dumadami na yung Mhm. cases ng stunting sa Philippines. Lalo na po recently, Mhm. may bago kaming nilabas na results, no, na yung stunting po remains at a high level of public health significance. So with that po, no, we recommend policy options. We continuously develop food technologies po, no, na makakatulong para ma-alleviate or mapagaan po yung estado ng malnutrition sa ating bansa. Tapos po, we also coordinate or work with other national agencies po, no, para maipakalap itong mga food technologies na aming dinedevelop. And then aside from that, syempre, as mentioned po, nag-offer po kami ng mga services. So we offer nutrition education, trainings po para mas mapalawak pa yung kaalaman ng mga kababayan natin when it comes to proper nutrition po. Yun po, ma'am. So, Yung- ganun po yung yeah. ginagawa. Yung tanong ni Ma'am Celia kanina na yun nga, for how many years na ano na yung ano natin, stunt globally, Opo, ma'am. yung sa Pilipinas about, Opo, kung ma'am. So, mababa pa ba yung ating, Nutrition status. opo. Yun nga po, ma'am, no? Yeah. Sadly, we are still behind po the targets for the 2030, ma'am. Currently, meron pa rin po tayong tinatawag na triple burden of malnutrition sa ating bansa. So, para po sa ating mga tagapagsubaybay, yung triple burden of malnutrition po, ibig sabihin tayo po ay merong kinakaharap na tatlong mukha ng malnutrition sa bansa, no? So, ang una po, yung undernutrition. So, yung ano ba yung undernutrition? Ibig sabihin po, pag undernutrition, over a long period of time, kulang po yung nutrition na nakukuha ng isang individual, tapos nagmamanifest po siya. So, example po nito, underweight, wasting, lalo na stunting sa mga bata po. Ang pinaka-crucial po doon yung stunting, kasi ang stunting po ay kumbaga irreversible na siya. Kapag hindi po naagapan at the age of 2 years old, mahirap na po Yeah. siyang solusyonan. And then aside from that, syempre So, kung may Dani, undernutrition, opo. Dani, sandali lang. Yun, ibig mo bang sabihin doon sa stunting ay physical or intellectual? Both siya, ma'am. Ang Both stunting yun. po kasi, ang ibig sabihin niya, masyadong mababa yung height ng bata para sa kanyang edad. Ibig sabihin po, hindi, kumbaga, hindi na-achieve ng bata yung tamang tangkad niya. So, naapektuhan po nun, ano po, mental development ng bata na-apekto, and the physical development po. Ang stunting po kasi is a sign of long-term undernutrition. So, nagkakaroon po ng permanent damage sa ating mga kabataan po if after 2 years old hindi siya masusolusyonan dahil nga po irreversible po ito. Opo. Reversible, ibig mong sabihin, wala nang pag-asa yung mga batang at the early stage of development ay stunted ang kanilang growth? Wala na ba silang pag-asang makahabol? Opo, Kahit ma'am. na anong ibigay natin? Ayun po, ma'am. Kaya po ina-achieve natin na huwag maging stunted yung bata. Masolusyonan natin yung stunting at an early stage po. Dapat makita natin na kapag may chance na maging stunted itong bata na ito, masolusyonan na po yun para before that child reaches the age of 2, na-overcome niya na po yung yung stunting. So aside from that, ma'am, di ba, sabi po natin, no, move forward tayo. Aside from undernutrition, meron din tayong tinatawag na overnutrition. So kung may kulang po, meron namang sobra. Okay? Oo nga. Opo. So yun po yung second type ng malnutrition. Di ba po, sabi ko meron tayong three phases of malnutrition na kinakaharap po. So, sa overnutrition, yun po, over a long period of time, nagko-consume yung isang individual ng higit sa kailangan ng kanyang katawan. Kaya nagli-lead ito into overweight and obesity. So, based on our most recent survey po, no, yung overweight and obesity rate sa ating bansa ay increasing rapidly, especially po sa ating mga adolescents.
Okay po. And then po, ang third, ito po yung medyo kailangan din natin bantayan kasi ito po ang tinatawag natin na hidden hunger. Ibig sabihin, hindi po siya madaling mag-manifest physically. So for example, the undernutrition and the overnutrition, baka minsan kaya natin siyang i-identify based on their physical attributes, di po ba? Pero ang micronutrient deficiency, kaya po siya tinatawag na hidden hunger kasi hindi po natin siya nakikita. So, for example, ako po, mukhang malusog ako, pero with all the laboratory examinations, yun pala kulang ako sa isa sa mga vital na micronutrients, vitamins, or minerals. Yun po ang tinatawag nating hidden hunger or di kaya micronutrient deficiency. Yun po yung tatlong mukha ng malnutrition na meron tayo sa bansa ngayon. So, meron po tayong undernutrition, micronutrient deficiency, and overnutrition po. Yun po, Parang Ma'am. mahirap solusyonan yung micronutrient deficiency kasi nga hindi mo nakikita and malalaman mo lamang kung ititest mo yung individual. Pero kung hindi mo ititest, so magpapatuloy yun. Yes Unless, po, Ma'am. magkakaroon tayo ng widespread na information campaign para malaman ng mga tao kung ano ang dapat nilang i-take na mga nutrients or nutritious food para makahabol sila doon sa tamang standard. Pero yung I'm more worried about yung sinasabi mong irreversible na deficiency na nangyayari sa ating mga kabataan dahil lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating mahihirap na hindi naman talaga nakakaabot ng ganoong kaalaman, talagang wala kang maaasahan doon sa kanilang mga anak na hindi na mabibigyan nila ng tamang nutrients or tamang pagkain. Paano ang inyong naiisip na solusyon diyan? I'm sure saan ba yung pinakamalaking gaps diyan sa tatlong malnutrition na yan? When it comes to stunting naman, Ma'am, marami namang programs po, no, para ma-address dyan. For example, yung first 1,000 days, yun po kasi yung pinaka-critical when it comes to child development. So, doon po tayo nagfo-focus, no, yung government agencies naman po, especially, for example, yung DOH, DOST, no, nagfo-focus dyan sa first 1,000 days para ma-address din po yung tinatawag na nating stunting sa mga bata. So, ito po, patuloy nating tinuturuan yung mga kababayan natin gaano kaimportante yung unang 1,000 araw po ng mga babies. And then, syempre po, aside from that, patuloy po tayong nagka-campaign, nagpo-produce ng mga IEC materials, lalo na po ngayon, 'di ba, sa social media, makakakuha na tayo ng information para makakuha ng mas maraming kaalaman yung ating mga kababayan kung paano yung tamang complementary feeding sa mga bata, kung hanggang kailan dapat mag-breastfeeding and such po, para ma-address yung stunting bago pa makarating yung bata ng 2 years old at maging irreversible ito. So madami po tayong pwedeng gawing actions when it comes to that problem po. So Daniel, sorry, pero paano ninyo na ipakakalat nga yung mga impormasyon na yan? Meron ba kayong link sa mga public schools or yung mga public health centers para maibigay yung tamang impormasyon na yan sa mga kinauukulan? Opo, Ma'am. Yung aming mga results po nung survey, no, so bukod sa nagiging reference siya for policy recommendation, lahat po may mga IEC materials po kami na available sa aming website, and then nagpo-post din po kami sa aming mga Facebook or social media page regarding sa iba't ibang nutrition topics. So pwede po yung ma-access ng ating mga kababayan. And then may mga nagre-request po ng mga trainings regarding that, no, yung mga research person. Tagalog ba yan? Syempre naman po, para mas maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino. And katulad po nito, no, nai-invite kami sa iba't ibang platforms para mag-share po ng kaalaman sa estado ng bansa at saka ng nutrition sa bansa at saka kung paano masusolusyonan yung mga problemang kinakaharap nga po ng bansa when it terms to nutrition po. Teka, isang tanong na lang, Gina, tungkol dyan. Gusto ko lang sundan.
Danny, paano niyo ba namo-monitor niyo ba yung effectiveness niyang campaign na yan? Meron ba naman talagang nagtatanong o marami bang nakakakuha ng impormasyon na yan? Kasi baka existing nga pero wala namang nakakakuha or hindi nakakarating. Yeah. Oh, opo, Parang ma'am. yun nga mamang gusto ko anuhin nga, di po ba? Sa isang area naman identified kung anong lugar, probinsya or municipality ang maraming stunted children. Opo, So, ma'am. yeah, na patuloy lang Sorry po, medyo na nag-chopping kasi. nangyayari. Apo. So, ayun po Yeah. ma'am, publicly available yung aming mga materials. And when it comes to, for example, may mga request for discussion regarding that topic, namimigay naman po kami ng mga IEC regarding regarding that specific topic. And aside from that po, syempre we coordinate with other agencies po no para yung mga policy makers natin mabigyan po ng spotlight yung nutrition status ng ating bansa, lalo na yung mga nutrition problem na nag-exist. That's why we continuously study kung ano yung estado po nung malnutrition problem sa bansa. So, it's po siya ma'am hindi lang sa amin. It's a nationwide effort. So, kami, we bridge the gap to our local, kumbaga sa kapwa natin mamayan, sa general population through IEC materials, public postings, trainings, and then we also, syempre, we pinaproduce yung nga po yung results dun sa based sa survey para mag-recommend yung ating mga policy, para makagawa yung ating mga policy makers ng mga batas na akma para masolusyonan yung mga problema ngayon po. Okay, yun yung gusto ko madinig, no, na proactive yung inyong stance at you collaborate with different agencies. Lalong-lalo na sigurong importante yung mga LGUs, ano, para makababa po doon sa Yeah. baba yung ating mga ganyang impormasyon. Okay, Gina? Yes po, interesado lang ako dun sa overnutrition. Kasi yung recent yung recent na ginawang consultation ng AER nila Miss Jofty, mukhang pasok dito yung yung overnutrition naman. Miss Jofty, discuss nga ano ba yung effect ng mga milk or yung mga beverages, yung sweetened beverages sa ating mamamayan. Sige po. So, isa po dun sa mga nabanggit na triple burden ay nga yung overweight and obesity, ano. Actually, when you are a stunted child, at ikaw ay undernourished, you are also prone or predisposed to be obese later in life. So, dalawa po yung pwedeng mangyari doon. Yes po. So ngayon, itong obesity, pataas din po siya ng pataas, although not as siguro huge as stunting, kasi yun po talaga yung malaki sa atin. But yung overweight is consistent na pataas po yung mga numero niyan at porsyento ng mga Pilipinong lumalaki because of maraming kinakain, maraming iniinom. At yung pong isa na banggit ni Miss Gina ay yung pong sweetened beverages or ito po yung matatamis na inumin na unti-unti pong pumasok sa hapagkainan ng mga Pilipino. Because siguro nung mga bata pa tayong lahat, siguro po yung may mga edad na kagaya ko, na wala, nung panahon natin, nung lumalaki tayo, wala pa masyado nung mga, meron tayo ngayon, like 3-in-1, milk tea, sports drink, diba? Yun po yun, marami ngayon. Energy drink. Ang meron lang tayo noon ay simpleng tubig, pwedeng buko juice, at yung mga simpleng fruit shakes, diba? Pero ngayon, ang dami na po sa grocery. Nakikita nyo, diba? Tapos kaliwat kanan po yung milk tea houses, no, na iniinom po ng ating mga kabataan ngayon. So yun po yung nag-slowly creep in sa ating diet bilang mga Pilipino. At yun po yung isa sa nag-contribute
sa obesity. And even nga sa, yun nga, pagkaka-stunted kasi kadalasan, lalo na po sa rural areas, no, sa mga liblib na lugar, kapag wala pong infant formula ang nanay or wala ring breast milk, for example, ang nanay, ipinapalit po yung mga ganitong klaseng inumin at siguro isasama sa kanin. Halimbawa, 3-in-1. May iba pa nga. Dahil mas mura din. Yes po, kasi mura yon. O kaya naman, i-dilute yung or yung gatas kasi mahal na rin po yung mga gatas ngayon. Marami po yan na ginagawang parang nanonormalize sa mga low-income families. So, syempre, wala pong nutrition talaga yon. Karamihan po kasi ng tinatawag nating ultra-processed beverages ay marami po dyan, nakapalakip niyan ay maraming asukal, tapos taste enhancer na maraming sodium at iba't iba pang klaseng mga ingredients na hindi po natin naiintindihan or minsan hindi pa natin mabasa. So nakakatakot po yun. Sagana talaga sa asukal at saka sa asin na nagpapataas ng timbang. Yes Yes po. po. Yun po yung ating talagang binabata sa ngayon or kinaharap ng maraming mga magulang, nanay at pinapainom yun sa mga bata. Kasi when you start your children with these overly sweet things or lalo na itong iniinom, syempre nasasanay po yung taste buds ng bata, yung preference niya, paglaki niya, sweet Yes. na. So, ganun po. Yun po ang nagiging impact. So hindi, akala ko lang dahil kanina nabanggit ni Ma'am Dani, yun daw adolescent bracket ng ating population, yun yung prone to obesity. So naiisip ko dahil sila siguro yung nakakapili na kung ano yung kakainin nila dahil yung kanilang yung peer pressure na ito cool ito na inumin, maganda ito, yun yung nakaka-contribute. Pero hindi pala dahil doon sa sinabi mo nga, Yes. yung taste buds nila nade-develop doon pa lang, mula pa lang sa pagkabata ng kanilang mga nanay na pumipili ng mumurahin na pagkain Yes sa po. kanila na nakakataba naman, and which is yun kasing katabaan usually yung nakikita ng mga nanay, tumataba yung anak ko, ibig sabihin yan malusog. Ibig sabihin gumagana yung binibigay ko mga pagkain and mabuti yun sa kanya kasi nga tumataas ang timbang. So hindi nila nalalaman na yun pala ay napupunta Wala na po, ma'am. basta sa mga na-form na behavior ng mga bata na nagli-lead nga dyan sa reverse malnutrition na yan. Opo, Yes ay po. dagdag ko lang po yung isa pa na alam kong ito malapit sa puso ni Miss Gina. Directly nakakaroon ang mga bata ng dental caries. Alam nyo naman po yung dental caries, hindi nyo masyadong pinapansin. Dito sa Pilipinas, hindi po masyadong priority ang oral health. Pero kapag po ang bata ay pinapakain natin, pinapainom natin ng mga matatamis, nasisira agad ang ngipin nila, nabubulok. Ano po ang ibig sabihin ng dental caries, di ba Miss Gina? Nabubulok yung mga ngipin. Yes. And therefore, pag masakit ang ngipin ng mga bata, hindi po sila makakain. So therefore, ma-undernourish sila, kabit-kabit na po yun. So dapat talaga ang bata, sinisimulan natin sa nutrition na tama. Sa pag-alam nila na ito pala yung mga masustansyang pagkain at ito pala yung masustansyang iniinom. Yun po, hindi na de-develop yung sweet preference. Maaring ma-develop yan at a later time pero at least hindi siya magpo-form agad ng habit. Kumbaga ma-delay mo. Yeah. O, diba? Ganun po. Kasi doon sa medyo mga matatanda na, medyo may edad na, madali silang mainganyo na pumunta doon sa healthy side dahil nga meron silang mga pinapangalaga ang kalusugan. Pero itong mga bata, ay naku, wala talagang pakialam yan. Kung ano yung available, kung ano yung convenient, kung ano yung, ay naku, masarap, matamis kasi. Lalong-lalo na nga yung sinasabi mong fad na tea, yung sweet tea, yung mga Yes. nabibili dyan sa tabi-tabi, lalo na pag magkakasama yung mga magbabarkada, ay napakahirap i-counter niyan. We have to talagang mag-public campaign tayo. And kayo ba ay nakalink dito kay Dani para dyan sa mga ganyang public campaign?
Actually po, ang aming mga data are galing from FNRI. So, si Ma'am Guyena ang aming connect sa FNRI. Okay. Lahat, Yes. yes, opo. So, talaga pong sa simula pa lang ay in-engage na po namin ng FNRI because we wanted them to be our champions when it comes to data because they are the official data pagdating sa nutrition and NNC. Kaya talaga pong 2024 pa lang nung nagsimula yung ating campaign to strengthen yung ating policy on sweetened beverage tax ay kinausap na natin ang FNRI. And ma'am, ituloy ko na po yung speaking of tax, di ba Miss Jofty, doon sa ating konsultasyon, lumabas na yun nga, baka maging katulad na naman siya na sin tax na ma-manipulate ng ating mga nasa kinauukulan. So, pakipaliwanag nga ito at baka yung mga tao ay magreklamo, ano na naman to, panibagong tax na naman ang ipapatong. Yes, Miss opo. Jofty. Opo. Yes, talaga yun po yung medyo allergic ang tao sa Yes. pagpapataw ng buwis. Pero una, pwede nating sabihin that yung weak governance, ito yung rason dapat para i-strengthen natin yung accountability. Pero hindi ibig sabihin po nito ay i-abandon natin yung mga pulisiya na alam nating makakapag-prevent ng diseases, specifically non-communicable diseases, at para magtaas ng revenue. Di ba po sa isang pamilya, pag nagkasakit ang tao, hindi naman tumitigil sa pagtatrabaho yung mga magulang. Dire-diretso lang sila sa pagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan ng may sakit na miyembro ng pamilya. Sa gobyerno, ganun din po. Hindi ibig sabihin na may problema tayo sa accountability and governance. Titigil na tayo from fulfilling and applying policies that prevent diseases and raise public revenue kasi tuloy-tuloy po ang pangangailangan ng publiko. Tuloy-tuloy po ang pag-claim sa PhilHealth. Di ba po? Hindi naman tumitigil. At kapag nagkasakit ka, mas malaki po talaga ang gugugulin nating funding or kakailanganin nating funding para matugunan yung mga may sakit nating kababayan. So, again, you have to raise public revenue for that. Hindi siya lumiliit. So, yung SB tax revenues, for example, can be legally earmarked. Kaya po ang ginawa po natin sa policy na to, sa bill na ito na nakahain ngayon sa Kongreso, ay 100% earmark po for PhilHealth and for a nutrition program. So 50-50, hati po sila. Kasi alam natin ngayon na mga Pilipino, syempre they are already safeguarding their taxes na binabayad nila sa gobyerno. So we have to show them that this money, even though nagkaroon tayo ng problema sa PhilHealth before, this money will be going to valuable programs. At isa po nga dito yung nutrition specific and nutrition sensitive na mga programa like First 1,000 Days, which is yung nabanggit na po ni Ma'am Dani kanina, na napakahalaga, dyan po dapat ang ating intervention because irreversible ang damage sa bata. Dalaki yung mga bata na maaaring ma-recover nila yung pagkabansod, pagkapayat nila, but the cognitive development already will be not as sharp as we wanted them to be. Hindi na sila, kaya di ba may problema po tayo sa PISA, yung reading comprehension ng mga bata. This is because because of the malnutrition that they experience when they are in their first 2 years. So yun po yung ating inaagapan. At isa pa yung tubig, water system, safe drinking water. So ito po kasi talaga ang alternative, hindi nga siya alternative, siya dapat nating iniinom. Hindi po yung matatamis na inumin. But this is not to ban. We're not banning sweetened beverages. We are reducing consumption. Excessive consumption equals dental caries and non-communicable diseases. So ang gusto lang natin, kung halimbawa 3-in-1, 3 beses ka mag 3-in-1, gawin mo isa na lang. Alisin mo na yung dalawa. Ganun po yung ating, yun ang gusto natin, reduce the consumption. And of course, partner with other policies like
front of pack warning labels. Isa pa yan sa sinusuportahan natin na lalagyan ng warning lahat po ng mga pre-packaged food na ultra-processed na nakalagay po doon. Labis na asukal, labis or sabihin natin higit na asukal, higit na alat, etc. So meron po din po tayong kakambal na policy na sinusuportahan din po natin. So yun po. Kasi, Miss Jofty, yung sinasabi mong bawasan natin yung konsumo ng mga masyadong matatamis, masyadong maaalat na mga pagkain. Pero yun nga madaling sabihin yan pero mahirap gawin pareho yung mga mahihilig uminom ng kape. Minsan sinasabi nilang pangangailangan yan kasi pag nagtatrabaho kami o yung kailangan magising kami, kailangan may attention kami, and yung caffeine nakakatulong dyan. So, siyempre lalagyan mo yun ng asukal. And ganun din yung mga sinasabi nilang mga uppers, yung mga energy uppers, yung mga tsokolate, yung mga cookies yan ba ay tataasan din nyo rin ang balak ninyong taasan din ang tax dyan sa mga sugar laden products na yan para babawasan nga natin yung mga beverage, pero ang pakapalit naman ay mas maraming kinakain ng mga cookies, maraming kinakain ng mga cakes, yung mga matatamis. Di ganun din. Wala ring pagbabago sa nutrition. Sige, explain ko po sa inyo bakit sweetened beverages kung anong pagkakaiba niya doon sa pagkain na matamis na cakes, cookies, and all that. Sige po. Una po, ang pag-inom po ng mga ang tawag nito na sweetened beverage, mas mabilis po ang pasok sa inyong sistema. Liquid, yes, the liquid itself. Because when you eat... Jofty, sandali lang. Gusto ko lang sanang klaruhin mo dun sa ating mga nakikinig at mga manonood. Ano ba yung mga kasama dyan sa mga sinatawag mong sweetened beverages? Pati ba yung mga tinitimpla, tulad ng mga oranges, yung mga tang, yung mga iced tea, kasama ba yan? Kasama po. Yes, that's it. Actually, ang mga kasama po sa sweetened beverages natin ay yung mga wala po tayong tinatax na infant formula or yung mga milk na walang sabihin natin mga growing up milks kasi ginagamit yan for purposes ng mga nanay na hindi makapag-breast milk exclusively, makapag-breastfeed exclusively. Yes, mataas po ang sugar nun. Yes. Ngayon, so mag-start tayo kung ano. So before, sa 2018 sweetened beverage tax, exempted po yung 3-in-1 coffee and yung milk. Yung mga milk products talaga. But now, we are removing the exemption because they are the ones na matataas talaga sa asukal. At i-include natin na gatas ay yung flavored sweetened milk, yung fermented milk na ginagamit na pangbaon ng mga bata. Totoo po na paano naman yun? Ibig sabihin, Yakult, yung mga lactobacilli, yung mga ganyan. Yes, kasi asukal po yan. Napakadami pong asukal niyan. Many of our drinks na sinasabing yogurt sila are not yogurts actually. At kahit pa sabihin na lang formulated with vitamins and minerals, blah blah blah, hindi po yun. Sa dami naman ng asukal, ano naman ang kapalit noon, 'di ba? So, itong mga sugary sweetened beverage na to, kasali din po yung energy drink, kasali din po yung sports drink, kasali din po yung ano pa bang mga yung powdered milk, powdered na mga juices, even yung juices na naka-tetra pack. And yes. Lahat po, lahat po ng nasa grocery. Yes, of course, lalo na po 'yun. Lahat po ng nabibili sa grocery. Unfortunately, yung mga milk tea na binibili sa tindahan, mga tindahan sa bus, hindi natin makakayanang i-tax because mahirap yan administratively for BIR. Kaya po ang pinipili na talaga natin ay yung mga you find in grocery stores. Kasi yun po, paglabas sa manufacturing, lalagyan na po yun ng tax. Yung mga removals na tinatawag. So pag lumabas na sa manufacturing, matatax yan. Kasi yung mga milk tea sa mga stores, hindi po yun pre-package, kinakanaw. So, halimbawa, sinabi nyo kanina, mahirap yun, 3-in-1. Unang-una sa lahat, ma'am, nung panahon ko, nung bata ako, wala naman 3-in-1. Meron po tayo yung simpleng kape lang.
Tapos, we can control our sugar by putting our own sugar. Why not do Sugar, that? yes. Diba? So, do that. That it was before. Who defines our basic essentials? It's not us. It is the industry who defined our basic essential. It is not essential. Nung panahon ng mga magbubukid, doon sa nagtatanim, barakong kape lang naman iinom niyan. Minsan nga, bigas na kape pa. Wala naman pong 3-in-1 before eh. Kaya lang po, nasanayan na po natin. And in fact, when we went to the community, ang sabi pa po nila, kaya sila umiinom not because it's essential or not because na mura or convenient, but basically because nare-relax sila at nasasarapan sila. Oh, kapag gano'n, it is a preference, di ba po? Pwede mong hindian. Yun po yun. Yeah. Kaya po, yun ang ating gustong baguhin. So, hindi yung pagkain, yung solid foods po kasi, matagal siya bago ma-digest. But when you drink liquid, that adds to your Mabilis. calories. Mabilis po yun. At hindi ka Agad sa nabubusog. dugo mo. Yes, opo, yun po yun. Hindi ka nabubusog, maiinom ka ulit. O di ang dami ng asukal na take on sa isang araw. Paano pa yun? Kakain ka pa ng kanin. Diba? Eh yun naman ang staple natin. Kahit naman nung unang panahon, may kanin. O, tas yun ang sinisisi natin. Kasi marami asukal yun. But basically, noon pa yun eh. Staple yun eh. So, ang nag-creep in sa atin is this sweetened beverages. Yun ang pumasok sa diet natin. Yes, thank you, Miss Jopti. Ma'am Sel, gusto ko lang matanong kay Miss Dani kanina ko paano kasi konti na lang oras natin ulit. Ang ganda ng Yes. topic. So, Miss Dani, yung ano naman yung mga sakit na nagdudulot na ng kapansanan nakukuha natin sa mga food intake na hindi man talaga o mali yung yung maling lifestyle. Hello po, Doc. So, Si yung Miss sa Dani? food in... audible po ako? Narinig niyo po ako? Yes. Po. So kapag po Pakilaksan mo, te. mali Yes. yung pagkain, ayan, pag mali po yung pagkain, hindi lang naman po, or kapag kulang or mali yung nutrition, hindi lang po yung timbang yung naapektuhan. So katulad po na nabanggit ko kanina, no, maaaring magkaroon nung any type of malnutrition. Merong undernutrition, overnutrition, tapos merong micronutrient deficiencies. So with that po, maaaring magkaroon ng stunting yung isang bata, mabagal yung kanyang paglaki, no? Tapos aside from that, manghihina yung ating resistensya, and then pwedeng magkaroon ng iba't ibang cardiovascular diseases po. For example, Okay. dahil for overnutrition, usually it's caused by excess intakes of saturated fat, sodium, and added sugars po, no? So, it may lead to chronic inflammation and metabolic syndrome po. So, pwedeng magkaroon ng metabolic syndrome. Yung metabolic syndrome po, cluster of conditions po siya. Marami po siyang pinagsama-samang high blood pressure, high blood sugar, high Yeah, number one triglycerides, yung may yung mga mga ganun po. diabetes, di ba? Low HDL cholesterol, yon. So, kapag meron kang at least 3 nung mga nabanggit ko po na conditions, pwede ka pong magkaroon ng overnutrition, pwede kang magkaroon ng metabolic syndrome po. So, aside from that, if kulang naman po, no, so kulang tayo sa overall calories, kulang sa essential micronutrients, yung stunting po, undernutrition, yun nga po, nagkukos siya ng extreme exhaustion, yung cognitive development ng mga bata na apektuhan. Tapos syempre, dahil doon nalilimit yung ating resistensya, no, hindi nakakalaban ng maayos. So it may develop to further complications if hindi po natin maayos yung ating mga kinakain. And then aside from those po, no, yung isa pa yung mga restrictive or poor eating habits po, pwede po siyang mag-cause ng energy slumps. Yung, kumbaga, yung biglang bagsak na ating energy sa isang araw. So, pwede siyang mag-interfere sa ating daily life po, no? So, yun po, marami pong pwedeng maging epekto or side effects po yung mga maling pagkain or yung maling nutrition. Kaya po, kumbaga, ang nais po nating iparating na lagi po nating i-aim na magkaroon ng tamang nutrisyon lalo na sa mga bata. Kasi po ang tamang nutrisyon po ay karapatang pantao rin po na nais nating makamit para Yes. sa lahat po. So, Ma'am, apo. Yeah, Ma'am Sel. Thank you, Miss Dani. Ma'am Sel, back to you. Yes, oo. Okay,
So karamihan po sa atin namang mga mamamayan ay nakakaintindi nung epekto nitong asukal at salt doon po sa diabetes. Pero yun nga ho, yung mga ibang nasabi ni Danny na mga karamdaman na pwede magresulta dito, medyo konti po yung kaalaman dyan. At siguro po ay kailangan natin ng talagang aggressive information campaign. Again, babalik lang ho ako dun sa irreversible growth na yung ng stunting. Dahil kung totoo po na yan ay irreversible, permanent, hindi na talaga mababago, napakakawawa naman po ng ating mga mamamayan. Na, yung lalo na po yung mga kabataan na nanggagaling doon sa na mahihirap na lugar. At ilan po yan? More than 50%, baka 80% po ng ating mga populasyon, may mga mahihirap. Kukunti lang ho yan. Lahat po ng anak niyan, ano ba, may irreversible stunting na ba? Kukunti lang nakakaalam yan well, yun pong early childhood care and development, sinasabi po nila na yung early development po ng mga bata, bagaman nakaset na po yan bago dumating ng 7 years old, they found out na dun sa mga eskwelahan, yun pong ibang mga sinasabi nilang stunted or delayed ang development, nakakahabol po yan Nakakahabol po sila pagbibigyan po ng tamang nutrisyon at tamang support. Kaya yun lang yung saan ang gusto kong i-clarify dito sa ating mga bisita. Paano po ba natin matutulungan ang mga batang ito? Yes po. Ay, Yes, Danny Yes, and Joffy? Yes. sige po. So, ayun nga po, ma'am, no? When it comes to malnutrition problem kasi, especially stunting po, as stated earlier po, multi-stakeholders po yung kailangang kumilos para masolusyonan yung problem na yan. But aside from that po, it should start po sa kanyang family. Kasi when it comes to child development po, sa family po talaga tayo mag-root. Kumbaga, dapat masubaybayan ng mother itself yung first 1,000 days ng bata para hindi na po dumating sa point na maging stunted pa or maging prone to stunting yung kanyang anak po. So, aside preventive ang tutuunan natin. Yes Opo, po. katulad po sinasabi natin, prevention is better than cure po. So, ayun po, no? So, yun, bukod po sa regular check-up for mothers po, no? So, sana yung mga nanay sa ating mga tahanan ay pangalagaan yung kanilang health all throughout the pregnancy. Kasi po ang magsasuffer lang din naman yan later on ay ang kanilang mga anak. So, ang mahalaga po talaga mag-invest yung family para hindi na po maka-experience pa yung bata ng stunting kasi later on kahit po na na for example sabi niyo kumbaga malalagpasan niya rin yun pero naapektuhan na yung kanyang cognitive development. So physically baka pwedeng tumangkad siya pero the cognitive development po ibang usapan na po kasi yun. So ayun po, no, si Ma'am Jofty baka may idadagdag po. Joffy, dagdag ko na din, ano ba yung alternatives na pwede natin i-offer kung aalisin mo nga itong mga nakaka-harm na mga sugar-laden beverages? Again, yun po sa amin, we don't ban sweetened beverages. But individual choice is shaped by the environment that the kid or the child is in. So that paano yun, nasi-shape ng environment? Ibig sabihin, the government has to do something about it. It is not only personal responsibility ng pamilya, but ano yung nakapaligid sa bata. And ito po yung mga binibenta sa paligid din niya. And kung ano yung information na binibigay din po sa kanya. So therefore, halimbawa, example ko sa inyo, tubig. Ngayon, nung bata po ako, sa mga eskwelahang pinagpasukan ko, ang dami-daming fountain. Ngayon, nasa na yung fountain? Wala na akong makita water fountain sa eskwelahan.
konting-konti na lang sila. Naiintindihan ko, bakit po? Kasi po may mga probinsya po, may eskwelahan sa probinsya na hindi po malinis ang tubig. Natural, Yeah. mas nakakatakot po yun pag nag-ingest ka ng maduming tubig kasi kundi diarrhea po ang aabutin ng bata. But Right. why don't we invest in water fountains, in having safe drinking water? That is really it's not the alternative. It should be what we drink. Kung kape, edi magkape tayong totoong kape. Hindi po natin pinagbabawalan yung kape. Meron din po namang stick. Meron naman pong mga granules dyan na mura lang. Bakit kailangan 3-in-1? Hindi mo makokontrol ang asukal nun kasi marami ng asukal yon. At kapag pinalitan naman nila yung Lakas po ang labi niya ang mga may gumagawa ng Yeah. tubuan. Naku Opo, ma'am, oo. alas 4 na po tayo. Oo. So, Ayun. yeah, last message po. Mm-mm. Ang ganda ng ating usapan, kulang talaga yung isang oras. Talagang masigla itong ating usapan pero kailangan na po nating hinga ng mga huling pananalita ang ating mga panauhin. Ano po yung inyong last messages para po maipaabot naman natin dun sa ating mga makikinig at manonood? Siguro na lang po, sana sana magbago yung isip ng mga tao na suportahan yung ganito mga panukala, yung tax. Because this is really will help our reduce consumption, excessive consumption ng sweetened beverage, and makakatulong po talaga siya sa pag-increase ng ating pondo, pag-increase ng investment sa mga bata po at sa mga nanay na sa mga nagbubuntis na mga kababaihan. No? Yun po, doon po natin gusto ilagay yon. Opo. Yes. So yun po ang sa amin po. Okay, so Danny, ikaw naman. Apo. So, sa part naman po ng USDFNRI po, no, yung tamang pagkain po, ay hindi siya diet po, no, na pang isang linggo. So, it's a lifestyle na nagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa ating sarili at sa ating pamilya po. Tandaan po natin na yung ating pinipiling pagkain ay may epekto sa ating kinabukasan po. Kaya choose wisely at healthy na mga food choices po. And practice po natin yung moderation, variety, and balance po when it comes to our food choices. Pwede rin po natin gawing reference yung mga food models natin, yung mga pinggang Pinoy na dinevelop ng DOST-FNRI. At para naman po sa kanina pang concern about stunting, malnutrition po, continuously patuloy na nagre-research po ang institute para makahanap ng mga science-based solutions, evidence-based solutions sa mga gantong problema po sa ating bansa. May papamahagi natin sa ating mga Po, mamamayan. na tiyak na Yes. makakaabot po sa ating mga kapwa Maraming Pilipino. salamat po. Maraming salamat po. Gina, ano ang iyong... Yes po, yung akin. Buti tinanong niyo ako, ma'am. Hindi, kasi sana yung ating institute, sila Miss Dani, makipag-coordinate, close coordinate sana sa ating Department of Agriculture. Kasi sinabi ko na to sa kanila, bakit hindi ibalik yung ating mga prutas? Magsimula na tayo ng pagtatanim sa bawat barangay, sa bawat purok, na iba't ibang klase. Kasi ma'am, yung palang, 'di ba, healthy options na yun eh. Na kaysa bumibili ng sa tindahan ng cropek or ng chicharon, yung ganun po ba? So nawala kasi siya. Kung meron tayo na ibabalik talaga ng DA yon, napakalaking tulong po sana na nane-neglect nila at saka palakasin talaga po yung backyard gardening na hindi yung halimbawa sa isang purok, puro sila isang klase ang itatanim. Dapat po sana per houses different para magkakaroon po sila ng sort of barter. Hindi po ba? So hindi yun kukonsumo ng pera but healthy options. Yun po ma'am, marami pong salamat. Sa diversity din ha, hindi lamang sa ating mga tao. May kapansanan kung di pati doon sa tanim. Okay? Pangkalahatan po. We Maraming continuously salamat work sa inyong with lahat. Thank you po. Yun pong mandato Public. itong mga ahensyang ito na naglalayong tumulong sa kalusugan ng ating mga mamamayan ay napaka-critical po. Pagkat isa pong napakalaking gawain ang ipaunawa sa ating mga mamamayan ang kahalagahan ng nutrisyon at pagkain. Hindi lamang sa kanilang pangsariling kalusugan,
kung hindi sa epekto po nito sa pangmatagalang pamumuhay. Dahil ang tamang pagkain po ay hindi lamang tumutulong upang tayo ay maging malusog, kung hindi para tayo ay makagawa ng tama at makatulong sa pag-unlad ng ating kaisipan at ng ating katawan, para rin na makakatulong tayo ng mahusay sa pagpapaunlad ng ating bansa. Isa pong napaka importante na malaman ng lahat na ito pong nutrisyon at pagkain ay benepisyo at pribilehyo na hindi lamang para sa mayayaman o mga edukadong mga tao, kung hindi lalong-lalo na doon po sa mga mahihirap. At kailangan po nila na malaman kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi nga ho nung isang ating senador, sana all para sa lahat na ang impormasyon na ito, at ang gusto lang po sana nangyari na inklunasyon ay magtulong-tulong tayo upang ang mga lahat ng impormasyon na nakalap natin ngayong hapon at tungkol nauukol sa programa para sa kalusugan at pagkain ay maipakalat natin at maipamahagi natin sa mga kinuukulan at sa publiko, upang tayo po ay magkaroon ng isang makatarungan at maayos na pagsulong para sa ating kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon, at lagi po ay tatandaan ninyo na inklusyon para sa ating buong bansa. Now na. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.